Pierce Bayani, Bahagi 1. Ang hangin sa Siquijor ay tila may sariling buhay. Humihip ito ng may kakaibang tunog, parang bumubulong ng mga lihim na hindi dapat marinig ng mga taong buhay. Sa gabing iyon, habang umuulan ng malakas, si Tala Macapagal ay naglalakad sa madilim na daan papunta sa bahay na kilala ng lahat sa isla, ngunit pinag-uusapan lamang sa mga bulong. Ang sanggol sa kanyang bisig ay umiiyak ng mahina, parang nararamdaman na ang hinaharap na naghihintay sa kanya. Si Tala ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot na bumabara sa kanyang lalamunan. 3 buwan na simula nang ipanganak si Bayani at sa loob ng 3 buwang iyon, hindi siya nakatulog ng mahimbing. Mga pangarap ang pumupunta sa kanya tuwing gabi. Mga pangarap na puno ng dugo at sigaw, ng mga mata na nagniningas sa dilim, ng mga boses na tumatawag sa kanyang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit alam niyang may kakaiba sa batang nasa kanyang sinapupunan noon. Ang mga pagkaing kinakain niya habang buntis ay nagiging lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ang mga hayop sa paligid ng kanilang bahay ay nagsisitakbuhan kapag nakikita si Bayani. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya sa sanggol habang papalapit sa bahay ni Amihan Dalisay. Ang bahay na ito ay nasa pinakamalayo at pinakamadilim na sulok ng isla. Gawa ito sa lumang kahoy na itim na parang nasunog, ngunit hindi kailanman nasunog. Ang mga bintana ay parang mata na nakatingin sa lahat ng dumadaan at ang pinto ay parang bibig na nakanganga. Si Amihan Dalisay, ang babae na kilala ng lahat ngunit kinatatakutan ng lahat. May mga chismis na siya ay hindi ordinaryong tao. May mga nagsasabi na nakita niya siyang lumilipad sa gabi. May mga nagsasabi na ang mga nawawalang aso at pusa sa nayon ay natatagpuan sa paligid ng kanyang bahay ngunit walang balat. May mga nagsasabi na kapag may nagkakasakit sa nayon, si Amihan ang unang nakakaalam kung sino ang mamamatay. Ngunit hindi siya nangangay ng mga inosenteng tao. Yan ang dahilan kung bakit hindi siya pinapalayar ng mga tao sa nayon. Kung may masama man na nangyayari, ito ay nangyayari lamang sa mga taong may ginagawang masama rin. Kaya nga sa kabila ng takot nila, may respeto rin sila kay Amihan. Si Tala ay tumigil sa harap ng pinto. Ang ulan ay bumubuhos pa rin, ngunit parang hindi ito tumutunog sa bubong ng bahay ni Amihan. Lahat ay katahimikan, maliban sa malakas na pagtibok ng kanyang puso. Inihiga niya si Bayani sa tapat ng pinto, inayos ang mga tela na nakabalot sa bata at huling hinalikan ang noo nito. "Magiging mabuti ka sana," bulong niya, ngunit alam niyang hindi ito totoo. Walang mabuti sa dugo na tumutubo sa ugat ng kanyang anak. Pagkatapos niyon, tumalikod siya at naglakad pabalik sa dilim. Hindi niya alam na si Amihan ay nakatingin sa kanya mula sa bintana, nakangiti ng ngiti na hindi nakikita sa mga ordinaryong tao. Nang buksan ni Amihan ang pinto, nakita niya ang sanggol na umiiyak. Ngunit ang iyak na ito ay hindi ordinaryo. May frequency ito na nakakarating sa mga tainga na hindi pa nasasanay sa mga tunog ng mundo ng mga tao. Kinuha niya si Bayani at pumasok sa bahay. Ang loob ng bahay ay mas nakakatakot pa kaysa sa labas. Ang mga dingding ay may mga larawan ng mga hayop na kakaiba, mga hayop na may mga mata ng tao, mga tao na may mga pakpak ng paniki, mga bata na may mga ngipin ng lobo. Ang sahig ay gawa sa mga buto na pinagsama-sama, at ang kisame ay puno ng mga nakasabit na mga bagay na hindi maaaring pangalanan. "Kaya ka pala iniwan dito," sabi ni Amihan sa sanggol, at para bang naintindihan siya nito, tumigil si Bayani sa pag-iyak at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sa loob ng mga matang iyon, nakita ni Amihan ang kinabukasang puno ng dugo at dilim, ngunit kinabukasang may layunin din. Kinarga niya si Bayani at dinala sa kusina. Doon, naghanda siya ng isang kakaibang gatas. Gatas na may halong dugo ng mga hayop na nahuli niya sa gubat. Gatas na magbibigay sa bata ng lakas na kailangan niya para sa hinaharap na naghihintay sa kanya. Habang umiinom si Bayani, si Amihan ay nagsimulang kumanta ng isang awit na matanda na. Awit na nagmula pa sa mga unang aswang na nakatira sa mga isla. Ang awit na ito ay tungkol sa mga batang ipinanganak na may 2 kaluluwa, ang kaluluwa ng tao at ang kaluluwa ng halimaw. "Lumalaki ka sa mundo ng mga tao," kanta niya, "ngunit ang dugo mo ay hindi nila dugo. Matututo ka ng kanilang mga paraan, ngunit hindi mo makakalimutan ang inyong mga paraan. Magiging malakas ka, magiging matalino ka, magiging maganda ka sa kanilang mga mata, ngunit sa loob mo ay may nakatago na hindi nila makikita.
Si Bayani ay nakatulog sa kanyang mga bisig, ngunit hindi katulad ng tulog ng mga ordinaryong sanggol. Sa kanyang mga pangarap, nakikita niya ang mga lugar na hindi pa niya napuntahan, mga tao na hindi pa niya nakilala, mga hayop na hindi pa niya nahuli. Nakikita niya ang sarili niyang lumalaki, nagbabago, nagiging iba. Ang mga araw ay lumipas ng mabilis. Si Amihan ay naging ina kay Bayani, ngunit hindi katulad ng mga ordinaryong ina. Hindi niya tinuturuan si Bayani na maging mabait sa lahat ng tao. Tinuturuan niya itong makilala kung sino ang karapat-dapat na maging kaibigan at kung sino ang dapat na takasan. Ang mga tao, sabi niya kay Bayani habang natutulog ito sa kanyang tabi, ay may dalawang klase. May mga tao na may malinis na kaluluwa at may mga tao na may madilim na kaluluwa. Ang mga tao na may malinis na kaluluwa ay hindi mo dapat gawin ng masama. Ngunit ang mga tao na may madilim na kaluluwa, sila ang inyong pagkain. Hindi naintindihan ni Bayani ang mga salitang ito noon, ngunit natutunan niyang tumango kapag nagsasalita si Amihan. May something sa boses ng babae na nagsasabi sa kanya na makinig, na matuto, na handa. Nang mag-isang taon si Bayani, nagsimula na siyang maglakad. Ngunit ang kanyang paglalakad ay kakaiba. Hindi siya nahuhulog kahit sa mga lugar na dapat ay mahuhulog siya. Hindi siya nasaktan kahit bumangga siya sa mga matitigas na bagay. At ang mga mata niya ay nagsisimulang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nakikita niya ang mga multo na naglalakad sa gabi. Nakikita niya ang mga engkanto na nakatago sa mga puno. Nakikita niya ang mga demonyo na sumusunod sa mga tao na may masasamang ginagawa. At nakikita niya si Amihan, ang tunay na anyo ni Amihan, kapag nasa gabi at walang ibang tao sa paligid. Sa gabing iyon, habang natutulog sila, si Bayani ay gumising dahil sa isang tunog. Tunog ng mga yapak sa bubong, tunog ng mga paa na hindi tao. Tumayo siya sa kanyang higaan at naglakad patungo sa bintana. Doon nakita niya si Amihan, ngunit hindi ang Amihan na kilala niya sa umaga. Ang babae sa bubong ay may mga pakpak na itim na parang sa paniki, ngunit mas malaki at mas nakakatakot. Ang mga kamay niya ay mga kuko na mahaba at matalas na parang mga espada. Ang mga mata niya ay nagniningas sa dilim, at ang kanyang buhok ay umaalon sa hangin kahit walang hangin. Si Bayani ay hindi natakot. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang tuwa, parang nakakita siya ng sarili niyang kinabukasan. Kumaway siya kay Amihan, at kumaway rin si Amihan sa kanya. Pagkatapos noon, lumipad si Amihan sa gabi, at narinig ni Bayani ang mga sigaw sa malayo. Mga sigaw ng mga taong ginagawa nilang masama sa iba. Kinabukasan, nagising si Bayani at nakita si Amihan na nagluluto sa kusina. Nakangiti siya at may bagong karne sa hapag. "Magandang umaga, apo," sabi niya kay Bayani at yumakap sa kanya. Amoy niya pa rin ng mga bulaklak, ngunit may kasamang amoy ng dugo na hindi nakakapansin ng mga ordinaryong tao. Nang magdalawang taon si Bayani, nagsimula na siyang magsalita. Ang unang salita niya ay hindi mama o papa. Ang unang salita niya ay aswang. Narinig ito ni Amihan at napangiti. "Oo," sabi niya kay Bayani. "Aswang, iyan ang aming tungkol. Iyan ang inyong tungkol. Huwag mong ikahiya, huwag mong itago. Tanggapin mo at magiging malakas ka." Mula noon, nagsimulang turuan ni Amihan si Bayani ng mga lihim ng kanilang lahi. Tinuturuan niya itong makita ang mga bagay na nakatago, makinig sa mga tunog na hindi nakakarinig ng iba, at maramdaman ang mga presensya na hindi nararamdaman ng mga ordinaryong tao. "Ang inyong mga kamay," sabi ni Amihan, "ay hindi lamang para sa paghawak. Pwede rin itong maging mga kuko. Ang inyong mga mata ay hindi lamang para sa pagtingin. Pwede rin itong makakita sa dilim. Ang inyong mga ngipin ay hindi lamang para sa pagkain. Pwede rin itong pumatay." Si Bayani ay natutuhan ang lahat ng ito ng walang takot. Para sa kanya, normal lang ito. Akala niya lahat ng mga bata ay ganito, na lahat ng mga tao ay may kakayahang magbago ng anyo, na lahat ay nakakakita ng mga multo. Nang mag-3 taon siya, nagsimula na siyang makakita ng mga tao sa nayon. Si Amihan ay dadalhin siya sa palengke minsan, at doon nakikita niya kung gaano kakaiba siya sa mga ibang bata. Ang mga ibang bata ay umiiyak kapag nakikita ang mga larawan ng mga nakakatakot na hayop. Si Bayani ay tumutuwa. Ang mga ibang bata ay natutukso ng mga matamis na pagkain. Si Bayani ay natutukso ng amoy ng dugo. Dito nagsimulang maging complicated ang buhay niya. Sa umaga, kasama si Amihan, normal siyang bata na naglalaro at tumutuwa. Sa gabi, kasama rin si Amihan, siya ay nagiging iba, nagiging mas malapit sa tunay niyang kalikasan.
Habang lumalaki siya, mas nagiging malinaw sa kanya ang pagkakaiba niya sa mga ibang tao. Nakikita niya ang mga bagay na hindi nila nakikita. Nararamdaman niya ang mga bagay na hindi nila nararamdaman. At nagsisimula na siyang magutom sa mga bagay na hindi sila nagugutom. Ang gutom na ito ay hindi katulad ng gutom sa pagkain. Ito ay gutom sa dugo, sa takot, sa dilim. Gutom na hindi matatanggal ng kahit anong pagkaing normal. Gutom na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Nang mag-4 na taon si Bayani, nangyari ang unang insidente. May batang lalaki sa nayon na laging nang-aapi sa mga mas maliliit na bata. Si Dalisay Santos ang pangalan niya, kaedad ni Bayani, ngunit mas malaki at mas malakas. Palaging kinukuha niya ang mga laruan ng ibang bata, palaging sinisipa niya ang mga aso, palaging ginagawa niyang iyak ang mga babae. Isang araw nakita ni Bayani si Dalisay na sinusipa ang isang maliliit na kuting na may sugat na sa paa. Ang kuting ay umiiyak ng umiiyak at si Dalisay ay tumutuwa sa pagsipa dito. Hindi niya nakita si Bayani na nanonood sa kanila. Doon naramdaman ni Bayani ang unang tunay na galit ng kanyang buhay. Hindi ito ordinary na galit. Ito ay galit na galing sa kailaliman ng kanyang dugo, galit na nagsisigaw ng pagpatay. Nakita niya si Dalisay na hindi bilang batang tao, kundi bilang prey, bilang pagkain na dapat kainin. Nagsimulang magbago ang kanyang mga mata, nagsimulang humaba ang kanyang mga kuko. Nagsimulang tumutulis ang kanyang mga ngipin at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Si Dalisay ay napansin na may nanonood sa kanya. Nang lingunin niya si Bayani, nakita niya ang mga matang nagniningas, ang mga ngiping matalas, ang mga kukong handa na pumatay. Nagsimulang sumigaw si Dalisay, nagsimulang tumakbo, ngunit hindi siya nakaligtas. Si Bayani ay mas mabilis, mas malakas, mas nakakatakot. Nahabol niya si Dalisay sa likod ng isang malaking puno at doon, pagdating ni Amihan, nakita niya si Bayani na nakaupo sa tabi ng katawan ni Dalisay. Patay na ang bata ngunit walang dugong nakikita sa paligid. Si Bayani ay nakatingin sa kanyang mga kamay, hindi makaintindi kung ano ang nangyari. "Ginawa mo ba ito?" tanong ni Amihan. Tumango si Bayani, umiiyak. "Hindi ko sinasadya, galit lang ako dahil sinasaktan niya ang kuting." Si Amihan ay lumapit sa kanya at yumakap. "Hindi mo kasalanan," sabi niya. "Ito ang inyong kalikasan. Ito ang dahilan kung bakit kayo nandito. Ang mga taong gumagawa ng masama sa mga innocent, sila ang inyong dapat na pagkain." Mula noon nagsimulang maging teacher si Amihan kay Bayani sa tamang paraan ng pag-hunt. Tinuturuan niya itong kontrolin ang galit, turuan itong pumili ng tamang target, at tinuturuan itong gawin ito nang hindi nakikita ng mga tao. "Huwag basta-basta pupatay," sabi ni Amihan. "Dapat may dahilan, dapat may kasalanan ang taong papatay mo, at dapat walang makakakita." Si Bayani ay natutuhan ang mga lesson na ito. Natutuhan niyang makontrol ang kanyang transformation, natutuhan niyang makakita sa dilim, at natutuhan niyang maging invisible kapag kailangan. Habang lumalaki siya, nagiging mas mahusay siya sa mga bagay na ito. Nagiging mas matalino, mas mabait sa mga good na tao, at mas dangerous sa mga masama. Ang mga tao sa nayon ay nagsisimulang mahalin siya. Batang mabait na nag-aalaga sa kanyang lola, batang matulungin na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Hindi nila alam na sa gabi, siya at si Amihan ay nagiging hunters na pumupunta sa mga lugar na puno ng masasamang tao, mga lugar na puno ng mga drug dealers, mga nang-rape, mga nang-aabuso sa mga bata, mga corrupt na politicians. Ang mga gabing ito ay nagiging masaya para kay Bayani. Dito niya nararamdaman na kumpleto siya, na ito ang tunay niyang buhay. Dito niya nararamdaman na may silbi siya sa mundo, na protector siya ng mga innocent kahit sa paraan na hindi maintindihan ng mga tao. Ngunit may mga gabi rin na napapaisip siya. May mga gabi na tinatanong niya si Amihan kung tama ba ang ginagawa nila, kung pwede bang mamuhay ng normal na buhay, kung pwede bang maging ordinaryong tao. "Pwede," sabi ni Amihan. "Ngunit hindi ka magiging masaya. Ang dugo mo ay sumisigaw ng hunt. Ang kaluluwa mo ay sumisigaw ng justice. Kapag hindi mo binigay ang kailangan ng katawan mo, ikaw ay magiging miserable." At tama si Amihan. Sa mga araw na hindi sila nag-hunt, si Bayani ay nagiging restless, nagiging irritable, nagiging hungry sa mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Nagiging addict siya sa tunog ng mga heartbeat, sa amoy ng takot, sa lasa ng justice. Kaya patuloy siyang nag-hunt kasama si Amihan, patuloy siyang natututo, patuloy siyang lumalaki bilang isang perfect na predator na may conscience, hanggang sa dumating ang araw na makilala niya si Ligaya Santos.
Ano sa tingin ninyo sa simula ng kwentong ito? Mag-subscribe, mag-like at mag-comment kung gusto ninyong malaman ang susunod na mangyayari kay Bayani. Bayani, Bahagi 2. Nang mag-7 taon si Bayani, dumating sa nayon si Ligaya Santos. Galing siya sa Maynila at naging bagong guro sa maliit na paaralan sa sentro ng Siquijor. May dalang mga libro at mga pangarap na magbabago sa buhay ng mga batang nakatira sa isla. Si Bayani ay unang nakita si Ligaya sa palengke. Nakabili siya ng mga gulay para kay Amihan nang biglang narinig niya ang isang boses na hindi niya narinig dati. Boses na parang musika, boses na nakapagpapakaba sa kanyang dibdib sa paraan na hindi niya maintindihan. "Excuse me, alam niyo ba kung saan ang school dito?" Tanong ni Ligaya sa tindero. Lumingon si Bayani at nakita niya ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Si Ligaya ay may mahabang buhok na itim na parang gabi, mga matang malaki at matalino na parang nakakakita ng mga lihim ng mundo, at ngiti na nakakapagpainit ng puso. Suot niya ang isang simpleng white na blouse at blue na palda, ngunit para kay Bayani, mas maganda pa siya kaysa sa mga prinsesa sa mga kwentong binabasa niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang sensation sa kanyang dibdib. Hindi ito gutom, hindi ito galit. Ito ay something na bago, something na nakakatakot dahil hindi niya nakontrol. "Diyan lang sa kabilang kalye," sagot ng tindero at itinuro ang direksyon ng paaralan. "Ikaw ba ang bagong teacher?" "Opo," sagot ni Ligaya. "Si Ligaya Santos. Magtutururo ako ng mga bata dito." Pagkarinig ni Bayani sa pangalan niya, para bang may tumama sa kanyang puso. Ligaya. Ang ibig sabihin nito ay happiness, joy, contentment. Mga bagay na hindi pa niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Hindi niya napansin na masyadong matagal na siyang nakatitig kay Ligaya hanggang sa napansin siya nito. Lumingon si Ligaya sa kanya at ngumiti. "Hello," sabi niya kay Bayani. "Ano ang pangalan mo?" "Babayani," sagot niya. Nahihiya. Hindi niya alam kung bakit siya nahihiya. Hindi siya nahihiya sa mga tao dati. "Ganda ng pangalan mo," sabi ni Ligaya. Ibig sabihin niya na hero. Hindi ba? Siguro hero ka rin balang araw. O hindi niya alam kung tumawa siya o iiyak sa sinabi ni Ligaya. Hero? Siya? Isang aswang na kumakain ng mga tao sa gabi? Ngunit nakita niya sa mga mata ni Ligaya na naniniwala ito sa sinabi niya, na nakikita niya sa kanya ang posibilidad ng kabutihan. "Pupunta ka ba sa school?" tanong ni Ligaya. "Hindi pa," sagot ni Bayani. "Kasama ko lang ang lola ko sa palengke." "Ah, sige. Siguro makikita kita sa school soon. Mag-enroll ka na, okay? Matuturo kita kung paano magbasa ng mas maraming libro." Pagkatapos noon, naglakad si Ligaya papunta sa paaralan at nanatili si Bayani na nakatingin sa kanya hanggang sa mawala siya sa kanyang paningin. Nang umuwi siya kay Amihan, napansin ng matanda na may kakaiba sa kanya. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Amihan. "Mukha kang may nakita na multo." "Nakita ko ang bagong teacher," sagot ni Bayani. "Ah," sabi ni Amihan, at may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. "Ang teacher na si Ligaya Santos? Kilala mo siya?" "Kilala ko ang lahat ng bagong tao na dumadating sa island," sagot ni Amihan. "At nakikita ko sa mga mata mo na nagustuhan mo siya." Hindi sumagot si Bayani, ngunit alam ni Amihan na tama siya. Nakita niya sa mga mata ng batang lalaki ang isang emotion na hindi niya nakita doon dati, ang simula ng love. "Mag-ingat ka," sabi ni Amihan. "Ang love ay isang dangerous na emotion para sa mga tulad natin. Nakakapagpabago ito ng priorities, nakakapagpahina ng resolve. At kapag nagmahal ang isang aswang, hindi ito madaling bitawan." Ngunit hindi nakinig si Bayani sa warning ni Amihan. Sa mga araw na sumunod, palagi niyang pinupuntahan ang paaralan. Hindi siya nag-enroll, ngunit nanonood siya mula sa labas. Nakikita si Ligaya na nagtuturo sa mga bata. Nakita niya kung gaano ka-patient si Ligaya sa mga estudyante, kung gaano niya kamahal ang kanyang trabaho, kung gaano niya kagustong matulungan ang mga bata na matuto. Nakita niya rin kung gaano kalinaw ang mga mata niya. Walang dilim, walang kasamaan, walang hidden agenda. Pure siya, at ang purity na iyon ay nakaka-attract kay Bayani sa paraan na hindi niya maintindihan. Isang araw, nakita siya ni Ligaya na nanonood sa labas ng classroom. "Bayani!" tawag niya sa kanya. "Halika dito!" Nahiya si Bayani, ngunit lumapit siya sa bintana. "Bakit hindi ka pa nag-enroll?" tanong ni Ligaya. "Sayang, ang talino mo siguro." "Hindi kasi ako pwede," sagot ni Bayani. "May trabaho ako kasama ang lola ko." "Anong trabaho?" Hindi alam ni Bayani kung ano ang sasabihin.
Hindi niya pwedeng sabihin na ang trabaho niya ay pumatay ng mga masasamang tao sa gabi. Nag-aalaga kami ng mga hayop, sabi niya sa wakas. Ah, okay. Pero alam mo, kahit weekends lang, pwede ka naming dumito. Magtuturo ako sa iyo ng mga bagay na hindi mo natutuhan sa bahay. Simula noon, naging regular visitor si Bayani sa paaralan tuwing weekend. Si Ligaya ay nagtuturo sa kanya ng pagbabasa, pagsusulat, at mga basic mathematics. Ngunit higit pa doon, tinuturuan niya si Bayani ng mga bagay tungkol sa mundo na hindi niya na-experience. Tinuturuan niya si Bayani ng mga kwento tungkol sa mga hero na lumalaban para sa justice, tungkol sa mga tao na nagbibigay ng kanilang buhay para sa iba, tungkol sa kahalagahan ng pagmamahal at compassion. Ang mga kwentong ito ay nakakaapekto kay Bayani ng malaki. Nagsisimula siyang magtanong sa sarili kung tama ba talaga ang paraan nila ni Amihan ng pagbibigay ng justice. Nagsisimula siyang mag-isip kung may iba bang paraan para maging hero na hindi kailangan pumatay. Ang tunay na hero, sabi ni Ligaya sa kanya isang hapon, ay hindi yung pumapatay ng masama. Ang tunay na hero ay yung nagsisave ng buhay, yung tumutulong sa mga nangangailangan, yung nagbibigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa. Ang mga salitang ito ay tumatak sa isip ni Bayani. Simula noon, nagsimula niyang tanungin si Amihan tungkol sa possibility na maging good na aswang. Aswang na hindi kumakain ng tao. Aswang na tumutulong sa halip na pumapatay. Impossibly, sagot ni Amihan. Ang nature natin ay predator. Hindi natin pwedeng baguhin iyon. Katulad ng hindi pwedeng maging vegetarian ang leon. Pero hindi ba pwedeng kumain na lang tayo ng mga hayop? Pwede, ngunit hindi ka mabubusog. Ang totoo, mas lalo ka lang gigutom. At kapag sobrang gutom na, lahat ng tao ay mukhang pagkain na, kasama na ang mga inosenteng tao. Ngunit hindi pa rin naniniwala si Bayani. Nagsimula siyang mag-experiment sa sarili. Nagtry siyang hindi kumain ng human flesh ng ilang araw, kumain na lang ng karne ng baboy at manok. Sa una, okay naman siya. Naramdaman niya na pwede naman pala. Ngunit after ng isang linggo, nagsimula na ang problema. Nagsimula siyang ma-irritable, nagsimula siyang makakita ng mga tao sa iba-ibang paraan. Hindi na niya nakikita si Ligaya bilang magandang babae. Nakikita niya siya bilang pagkain na masarap. Ang sensation na ito ay nakakatakot sa kanya. Nagtry siyang lumayo kay Ligaya, pero mas lalo siyang na-attract. Nagtry siyang hindi mag-isip tungkol sa kanya, pero mas lalo siyang naging obsessed. Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Pumunta siya sa bahay ni Ligaya na nasa malapit sa paaralan. Nakatayo siya sa labas. Nakikita siya sa bintana na nagko-correct ng mga papel. Nakikita niya ang white na leeg niya, ang pulso na tumitibok sa ilalim ng kanyang balat, ang dugo na tumutuluoy sa kanyang mga ugat. Nagsimulang magbago ang kanyang mga mata. Nagsimulang lumaki ang kanyang mga kuko. Nagsimulang tumutulis ang kanyang mga ngipin. At nagsimulang magbago ang kanyang mga paa. Naging mas haba, mas flexible para sa pagtakbo at paglundag. Pumasok siya sa bahay ni Ligaya nang hindi gumagamit ng pinto. Pumasok siya sa bintana, tahimik na parang multo. Si Ligaya ay hindi napansin na may pumasok sa kanyang bahay. Patuloy siyang nag-correct ng mga papel, humuhuni ng isang malungkot na kanta. Si Bayani ay lumapit sa kanya mula sa likod. Nakikita niya ang buhok niya na umaayong-ayong dahil sa hangin na galing sa electric fan. Nakikita niya ang mga kamay niya na gumagalaw habang nagsusulat. Nakikita niya ang leeg niya na naka-expose dahil naka-ponytail ang buhok niya. Inangat niya ang kanyang mga kamay. Handa na siyang gawin ang ginagawa niya sa mga victims niya. Ngunit biglang nagsalita si Ligaya. Bayani? Sabi niya, hindi pa siya lumilingo. Ikaw ba yan? Natigil si Bayani. Hindi niya alam kung paano nahalata ni Ligaya na nandoon siya. Nakita kita sa reflection sa bintana, sabi ni Ligaya, at ngayon lumingon na siya. Bakit nandito ka? At bakit ganyan ang itsura mo? Nakita ni Ligaya ang mga mata ni Bayani na nagniningas, ang mga kuko niyang mahaba at matalas, ang mga ngipin niyang tumutulis. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, nalungkot siya. Aswang ka, sabi niya. Hindi tanong, kundi statement. Tumango si Bayani, hindi na niya kaya na magsinungaling. Pupatayin mo ako? Hindi ko alam, sagot ni Bayani. At totoo iyon. Confused siya, torn between ang natural na instinct niya at ang love na nararamdaman niya para kay Ligaya. Okay, sabi ni Ligaya. Kung gusto mo akong patayin, pwede mo gawin. Pero bago mo gawin, pwede ba akong magtanong? Ano? Ano ang mga ginagawa mo sa mga pinapatay mo? Mga masasamang tao lang, sagot ni Bayani. Mga taong nang aabuso sa mga bata, mga nang rape, mga drug dealers,
Mga corrupt na politicians. Sabi ni Ligaya. Vigilante ka. Ano iyon? Vigilante ay isang tao na gumagawa ng justice sa sarili niyang paraan, sa labas ng batas. Hindi ito necessarily masama, lalo na kung ang justice system ay hindi gumagana. Nagtaka si Bayani. Akala niya ay tatakutin siya ni Ligaya, o sasigawin, o magsisisi sumamo na huwag siyang patayin. Hindi niya inexpect na mag-analyze siya ng mga ginagawa niya. Hindi ka natakot sa akin? Takot, sagot ni Ligaya. Pero hindi dahil sa kung ano ka. Takot ako dahil nakikita ko na nahihirapan ka. Ha? Nakikita ko sa mga mata mo na hindi mo gusto ang ginagawa mo. Nakikita ko na gusto mo ng ibang buhay, ibang paraan. Tama ba? Hindi sumagot si Bayani, ngunit lumuha siya. Para bang nakita ni Ligaya ang totoo niyang nararamdaman na hindi niya ma-admit sa sarili niya. Umupo ka, sabi ni Ligaya. Usapan natin ito. Umupo si Bayani sa tapat ni Ligaya, ngunit hindi pa rin totally bumalik sa normal na anyo niya. May mga ngipin pa rin siyang tumutulis, may mga kuko pa rin siyang mahaba. Ilang taon mo na ginagawa ito? Tanong ni Ligaya. Simula nung bata pa ako, pero conscious ako simula nung 7 years old. Sino ang nagturo sa'yo? Si Amihan. Siya ang nag-alaga sa akin simula pa nung baby ako. Si Amihan Dalisay. Kilala ko siya. May mga chismis tungkol sa kanya. Tama lahat ng chismis. Okay, now, tanong ko sa'yo, masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Natigil si Bayani. Hindi niya alam ang sagot. Sa isang parte, oo, masaya siya kapag nagtutulungan sila ni Amihan, kapag nare-rescue nila ang mga inosenteng tao mula sa mga masama. Ngunit sa isang parte, hindi. Lalo na ngayon na nakikita niya ang possibility ng ibang uri ng buhay. Hindi ko alam, sagot niya. Gusto mo bang mag-try ng ibang paraan? Anong ibang paraan? Paraan na hindi kailangan pumatay. Paraan na pwede mong gamitin ang powers mo para sa good, pero sa legal na paraan. Sa starter, paano? Pwede mong i-help ang mga police na mahuli ang mga criminals. Pwede mong i-save ang mga taong nasa danger. Pwede mong gamitin ang strength mo para sa mga rescue operations. Maraming paraan para maging hero na hindi kailangan maging killer. Ang mga salitang ito ay naging music sa mga tainga ni Bayani. Simula pa noon, napapangarap niya ang buhay na hindi puno ng lihim, ng takot, ng dilim. Napapangarap niya ang buhay na pwede niyang i-share sa iba, lalo na kay Ligaya. Pero hindi ako ordinary na tao, sabi ni Bayani. Hindi ako pwede maging full na human. Hindi mo kailangan maging full na human, sagot ni Ligaya. Kailangan mo lang maging full na good. At nakikita ko na may good sa loob mo. Malaki. At kailangan lang nating palabasin. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang transformation ni Bayani. Hindi ang physical transformation na ginagawa niya tuwing gabi, kundi ang spiritual transformation na magbabago sa kanyang buong life. Nagsimula siyang mag-experiment sa mga paraan na pwede niyang gamitin ang powers niya para sa good. Nag-start siya sa small things. Pagtulong sa mga matatanda na mag-carry ng heavy na mga bagay, pag-rescue sa mga pusa na nahulog sa malalim na butas, pag-guide sa mga lost tourists sa island. At natuklasan niya na mas masaya siya sa mga ginagawa niyang ito kaysa sa mga hunting sessions niya ni Amihan. Mas nararamdaman niya ang fulfillment kapag nakikita niya ang ngiti ng mga taong natulungan niya kaysa sa fear ng mga victims niya. Ngunit hindi ito naging madali. Si Amihan ay napansin ang pagbabago sa kanya at hindi siya masaya. Ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Amihan isang gabi na tumanggi si Bayani na makipagsama sa hunt. Bakit ka nagbabago? Gusto ko lang mag-try ng ibang paraan, sagot ni Bayani. Ibang paraan ng ano? Ibang paraan ng pagiging good. Nagtawa si Amihan ngunit hindi masayang tawa. Walang ibang paraan para sa mga tulad natin. Hunter tayo, predator tayo. Iyan ang reason ng existence natin. Kapag hindi mo ginagawa iyon, mawala ang meaning ng buhay mo. Pero masaya ako sa ginagawa ko ngayon. Dahil bago pa lang, pero hindi tatagal yan. Babalik ka rin sa akin dahil walang choice ka. Ngunit mali si Amihan. Patuloy na sumama ang loob ni Bayani sa hunting at patuloy na tumubo ang kanyang attachment kay Ligaya at sa bagong paraan ng buhay na tinuturuan niya sa kanya. Sa mga araw na sumunod, mas madalas na nakakasama ni Bayani si Ligaya. Tinuturuan siya nito ng mga advanced subjects, kinukuwento sa kanya ang mga places na napuntahan niya sa Maynila at pinaplano niya ang future na pwede nilang makamit together. Gusto mo bang pumunta sa Maynila minsan? Tanong ni Ligaya sa kanya isang hapon. Pwede ba ako? Bakit hindi? Maraming opportunities doon. Pwede kang mag-college, pwede kang maging teacher tulad ko, pwede kang maging engineer or doctor or lawyer. Maraming pwedeng gawin. Ang mga possibility na ito ay naging dreams ni Bayani. Naisip niya ang sarili niyang nagtuturo sa mga bata,
Naisip niya ang sarili niyang tumutulong sa mga tao sa legal na paraan. Naisip niya ang sarili niyang may normal na buhay kasama si Ligaya. Ngunit alam niya na hindi ito madali. Hindi niya pwedeng iwan si Amihan na walang explanation. Hindi niya pwedeng mag-pretend na normal siyang tao kapag may mga moments na lumabas ang true nature niya. At hindi niya alam kung paano niya sasabihin kay Ligaya ang complete truth tungkol sa kanyang past. Kaya nag-decide siya na unti-unting sasabihin kay Ligaya ang lahat. Unti-unting ikukuwento niya ang mga ginawa niya, ang mga pinatay niya, ang mga dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit bago pa niya magawa iyon, nangyari ang isang incident na magbabago sa lahat. Isang gabi nakita ni Bayani si Dato Reyes, isang lalaki na kilala sa buong island dahil sa kanyang cruelty sa asawa at mga anak niya. Palagi siyang lasing, palagi siyang nananakit, at palagi niyang ginagawang miserable ang buhay ng pamilya niya. Si Dato ay nakita ni Bayani na susundan si Ligaya pa uwi mula sa paaralan. May malisyosong ekspresyon sa mukha niya at nakita ni Bayani na may dalang wine bottle at rope sa kanyang bag. Doon naramdaman ni Bayani ang isang galit na hindi niya naramdaman ng matagal. Hindi lang basta galit. Ito ay protective rage, ito ay amor na nagiging violence, ito ay instinct na mag-protect sa taong pinakaimportante sa buhay niya. Sinundan niya si Dato at nakita niya na plano nitong mag-wait sa tapat ng bahay ni Ligaya hanggang sa mag-isa na ito sa loob. Hindi na nag-isip si Bayani, hindi na nag-hesitate. Lumapit siya kay Dato at ang storyang ito ay papunta na sa pinaka-crucial na part. Mag-subscribe, mag-like at mag-comment para malaman ang susunod na mangyayari kay Bayani at Ligaya. Chapter Bayani, Bahagi 3. Ang nangyari sa gabing iyon ay magbabago sa lahat ng plano ni Bayani para sa kanyang buhay. Nang makita niya si Dato Reyes na may planong gawin ang masama kay Ligaya, hindi na niya nakontrol ang sarili niya. Ang transformation na nangyari sa kanya ay mas mabilis at mas intense kaysa sa lahat ng transformation na nangyari sa kanya dati. Sa loob lang ng ilang segundo, ang kanyang mga mata ay naging parang apoy na kulay pula. Ang kanyang mga kuko ay lumaki ng halos 6 na pulgada ang haba. Ang kanyang mga ngipin ay naging tusok na parang mga espada. At ang kanyang buong katawan ay lumaki. Naging mas matangkad, mas malaki ang mga muscle, mas nakakatakot ang presence. Si Dato ay nakaramdam na may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, nakita niya si Bayani sa kanyang full aswang form. Nagsisigaw siya, nagtry siyang tumakbo, ngunit hindi siya nakaligtas. Kinuha ni Bayani si Dato sa leeg at inangat siya mula sa lupa. Nakita niya sa mga mata ng lalaki ang fear, ang regret, ang pag-realize na hindi na niya matatakasan ang consequences ng mga ginawa niya sa buhay. Ano ang plano mo kay Ligaya? Tanong ni Bayani sa boses na hindi natunog ng tao. Wala, sagot ni Dato, nanginginig. Hindi ko siya sasaktan. Sinungaling, sabi ni Bayani, at mas hinigpitan pa ang hawak niya sa leeg ni Dato. Nakita ko ang rope sa bag mo. Nakita ko ang expression sa mukha mo. Alam ko ang intentions mo. Please, sabi ni Dato, hindi ko na gagawin. Uuwi na ako sa asawa ko. Hindi ko na uulitin. Ang asawa mo na pinapalo mo araw-araw? Ang mga anak mo na takot sa'yo? Ikaw ang dahilan kung bakit sila miserable. Magbabago na ako, I promise. Ngunit hindi naniniwala si Bayani. Nakita niya sa mga mata ni Dato na sinungaling ito na kapag binitawan niya, babalik lang ito sa dating gawi. Nakita niya na ang mga taong tulad ni Dato ay hindi nagbabago. Lalo lang silang sumasama. Kaya ginawa niya ang ginagawa niya palagi. Pumatay siya. Ngunit ang pagpatay na ito ay iba sa mga dating pagpatay niya. Ito ay mas personal, mas emotional, mas intense. Hindi lang ito justice, ito ay protection para sa taong mahal niya. Pagkatapos niyang patayin si Dato, hinila niya ang katawan sa gubat at binuryong ito sa lugar na hindi makikita ng mga tao. Pagkatapos noon, bumalik siya sa bahay ni Ligaya para tingnan kung okay lang ito. Nakita niya si Ligaya sa loob ng bahay, safe at walang alam sa nangyari. Nakaupo siya sa kanyang mesa, nag-correct pa rin ng mga papel, humuhuni pa rin ng mga kanta. Hindi niya alam na muntik na siyang maging victim ng isang masasamang tao at hindi niya alam na si Bayani ang nag-save sa kanya. Naramdaman ni Bayani ang isang satisfaction na hindi niya naramdaman dati. Hindi lang ito satisfaction sa justice. Ito ay satisfaction sa pag-protect sa taong mahal niya. Naramdaman niya na ito ang tunay na purpose niya sa buhay. Hindi lang pumatay ng mga masama, kundi i-protect ang mga mabubuti. Umuwi siya kay Amihan na may malaking ngiti sa mukha. Nakita ni Amihan ang dugo sa kanyang damit, ang satisfaction sa kanyang mga mata, ang energy na galing sa fresh kill. Nag-hunt ka?
Tanong ni Amihan. Oo, sagot ni Bayani. Si Dato Reyes, may plano siyang gawin ang masama kay Ligaya. Nakita ni Amihan ang ekspresyon sa mukha ni Bayani kapag nabanggit niya si Ligaya. Nakita niya ang protectiveness, ang possessiveness, ang love na hindi normal para sa mga aswang. Bayani, sabi ni Amihan, kailangan nating mag-usap. Umupo silang dalawa sa sala at sinimulang i-explain ni Amihan ang mga danger ng pag-attach sa mga ordinaryong tao. Ang love, sabi ni Amihan, ay isang weakness para sa mga tulad natin. Nagiging emotional tayo, nagiging predictable, nagiging vulnerable. Ang mga enemies natin ay pwedeng gamitin ito against sa atin. Pero masaya ako, sagot ni Bayani. Mas motivated ako, mas may purpose ang buhay ko. Ngayon lang, pero what if may mangyaring masama kay Ligaya? What if may pumatay sa kanya? Ano ang gagawin mo? Papatay ako sa lahat ng may kinalaman. Exactly. At yun ang problem. Kapag emotionally attached ka, hindi mo na makikita ang big picture. Hindi mo na makontrol ang sarili mo. Magiging monster ka sa totoo. Ngunit hindi nakinig si Bayani sa warning ni Amihan. Sa halip, mas lalo pa niyang ni-prioritize si Ligaya. Mas madalas na niya itong binibisita. Mas madalas na niya itong tinutulungan. Mas madalas na niya itong iniisip. At mas lalo rin siyang naging protective. Sinusundan niya si Ligaya tuwing umaga pa uwi para makakita na safe siya. Binabantayan niya ang mga lalaking lumalpit sa kanya para tingnan kung may masasamang intensyon. Pinapakinggan niya ang mga usapan tungkol sa kanya para malaman kung may nagsasabi ng masama. Si Ligaya ay napansin ang mga ginagawa ni Bayani, ngunit hindi niya ito kinonfronted. Sa halip, na-appreciate niya ang attention at protection na binibigay niya. Naramdaman niya na special siya para kay Bayani at naramdaman niya rin na may something special si Bayani para sa kanya. Mga ilang linggo pagkatapos ng incident kay Datu, nag-decide si Ligaya na finally mag-confess kay Bayani ng kanyang feelings. Bayani, sabi niya sa kanya isang hapon pagkatapos ng kanilang tutoring session. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Tanong ni Bayani. Kinakabahan dahil baka may masama ang sasabihin ni Ligaya. I think I'm falling in love with you. Natigil ang mundo ni Bayani. Hindi niya inexpect na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Ligaya. Hindi niya inexpect na pwede pala siyang mahalin ng isang tao na tulad niya. Isang tao na pure, na good, na innocent. Pero bata pa ako, sabi ni Bayani. Hindi mo ba nararamdaman na mas mature ka kaysa sa mga batang kaedad mo? Na may something special sa iyo na hindi ko makita sa iba? Totoo iyon. Dahil sa mga experience niya bilang aswang, dahil sa mga nakita niya at ginawa niya, si Bayani ay mas mature kaysa sa mga ordinaryong bata na kaedad niya. At nakikita ito ni Ligaya. Nararamdaman ko rin, sagot ni Bayani. Pero complicated ako. Lahat naman tayo complicated, sabi ni Ligaya. Ang important ay kung handa tayo mag-work through sa mga complication na iyon. Pero hindi mo pa alam ang lahat tungkol sa akin. So sabihin mo sa akin, ano ang hindi ko pa alam? Dito nag-start ang internal struggle ni Bayani. Gusto niyang sabihin kay Ligaya ang lahat. Ang totoo niyang nature, ang mga ginawa niya, ang mga pinatay niya. Ngunit takot siya na kapag nalam ni Ligaya ang lahat, iiwan siya nito. Kaya nag-decide siya na unti-unti niyang sasabihin ang totoo. May mga ginawa ako sa past na hindi ko proud, sabi niya. Anong klaseng ginawa? Mga ginawa na pwedeng makasakit sa iba. Sinaktan mo ba ang mga inosenteng tao? Hindi. Pero may mga pinatay ako. Hindi natakot si Ligaya sa sagot ni Bayani. Sa halip, mas curious siya. Sino ang mga pinatay mo? Mga masasamang tao. Mga tao na nananamantala sa mga mahihina, mga tao na gumagawa ng krimen, mga tao na hindi deserve na mabuhay. Vigilante work? Something like that. Okay, sabi ni Ligaya. Hindi ako perfect din. May mga ginawa rin ako na hindi ko proud. Ang important ay kung ano tayo ngayon at kung ano ang gusto nating maging in the future. Ang reaction ni Ligaya ay naging malaking relief para kay Bayani. Naramdaman niya na pwede siyang maging honest kay Ligaya, na pwede siyang magpakita ng totoo niyang sarili nang hindi matatakot na mawala ito. Simula noon, naging mas open si Bayani kay Ligaya. Kinukuwento niya ang mga experience niya sa hunting, ang mga dahilan kung bakit niya ginagawa iyon, ang mga natutunan niya mula kay Amihan. Hindi niya sinasabi ang complete truth tungkol sa kanyang nature bilang aswang, ngunit sinasabi niya ang mga importanteng part ng kanyang buhay. At si Ligaya ay naging mas understanding at supportive. Tinutulungan niya si Bayani na mag-process ng mga ginawa niya, tinutulungan niya itong mag-heal mula sa trauma ng kanyang childhood.
at tinutulungan niya itong magplan ng better future para sa kanilang dalawa. Gusto mo ba talaga mag-stop sa vigilante work? Tanong ni Ligaya sa kanya isang gabi. Oh! Sagot ni Bayani. Gusto ko ng normal na buhay kasama mo. Parkour, pero paano kung may makita ka na nang-aabuso sa mga bata? Paano kung may makita ka na rape o murder? Hindi mo ba gagawin ang ginagawa mo dati? Nagtaka si Bayani sa tanong ni Ligaya. Akala niya ay gusto nitong tumigil siya sa mga ginagawa niya dati. Gusto mo bang patuloy ko gawin? Hindi exactly, pero alam ko na parte ito ng kung sino ka. At alam ko na hindi ka magiging happy kapag totally nag-ignore ka sa mga injustice na nakikita mo. So ano ang suggestion mo? Gawin natin ito ng mas systematic, mas careful, mas planned. Hindi yung basta-basta lang napupunta ka at papatay ng mga tao. Mula sa gabing iyon, naging partner ni Ligaya si Bayani sa kanyang vigilante work. Hindi siya nakikipag-hunt physically, ngunit tumutulong siya sa planning, sa research, sa pag-identify ng mga target. Ginawa nila itong mas scientific, mas methodical. Ginagawa nila itong parang research project. Kinakausap nila ang mga victims, kinokollect nila ang mga evidence, sinisiguro nila na deserve talaga ng target na mapatay. At sa prosesong ito, natutunan ni Bayani na hindi lahat ng problema ay pwedeng masolve sa pamamagitan ng pagpatay. May mga tao na pwedeng ma-rehabilitate, may mga situation na pwedeng ma-resolve sa legal na paraan. Ngunit may mga cases pa rin na kailangan ng final solution. At sa mga cases na yon, ginagawa pa rin ni Bayani ang ginagawa niya dati. Ngunit ngayon, may partner na siya, may supporter na siya, may tao na naiintindihan siya. Ang partnership na ito ay nakatulong kay Bayani na maging mas effective sa kanyang work, ngunit nakatulong din ito na maging mas happy sa kanyang personal life. Naramdaman niya na may kasama siya sa mundo, na hindi na siya alone sa kanyang struggles. Ngunit hindi naging masaya si Amihan sa mga pagbabago kay Bayani. Nakita niya na mas madalas na nilang ginagawa ang hunting ng may plano, na mas methodical sila, na mas careful. At nakita niya na si Ligaya ang nagbibigay ng mga instructions kay Bayani. Ginagawa kanyang puppet, sabi ni Amihan kay Bayani isang gabi. Ginagamit kanya para sa sarili niyang agenda. Hindi totoo yon, sagot ni Bayani. Tinutulungan niya ako na maging better sa ginagawa ko. Tinutulungan kanya na maging mas efficient na killer. Hindi mo ba nakikita ang difference? Ano ang masama sa pagiging efficient? Ang masama ay nagiging tool ka. Hindi na ikaw ang nagde-decide. Hindi na ikaw ang may control. Ngunit hindi naniniwala si Bayani sa sinasabi ni Amihan. Para sa kanya, si Ligaya ay naging salvation niya, ang tao na nagbigay ng meaning sa kanyang buhay. Pero may parte sa sinasabi ni Amihan na totoo. Mas naging methodical nga si Bayani, mas naging calculated, mas naging strategic ang mga desisyon niya, at mas naging distant siya kay Amihan. Isang gabi, nag-decide si Amihan na makipag-usap kay Ligaya personally. Gusto niyang alamin kung sino talaga si Ligaya, kung ano ang tunay niyang intention kay Bayani. Pumunta siya sa bahay ni Ligaya nang walang alam si Bayani. Nakita niya si Ligaya na mag-isa sa loob, nag-prepare ng lesson plan para sa kinabukasan. Kumatok si Amihan sa pinto at nabigla si Ligaya nang makita niya kung sino ang bumisita. Magandang gabi, sabi ni Amihan. Pwede ba nating mag-usap? Sige, sagot ni Ligaya kinakabahan. Alam niya kung sino si Amihan at alam niya ang mga chismis tungkol sa kanya. Pumasok si Amihan sa bahay ni Ligaya at umupo sila sa sala. Alam mo ba kung sino talaga si Bayani? Tanong ni Amihan. Alam ko na vigilante siya, sagot ni Ligaya. Vigilante? Nagtawa si Amihan. Iyon ang sinabi niya sa iyo? Hindi ba totoo? Totoo, pero hindi complete. Alam mo ba na aswang siya? Natigil si Ligaya. Hindi niya in-expect na maririnig niya ang salitang iyon. Aswang? Ulit niya. Oo, aswang na kumakain ng tao. Aswang na may supernatural na powers. Aswang na pwedeng magbago ng anyo. Iyon ang totoo niyang nature. Hindi mo sinasadya na takutin ako? Tanong ni Ligaya. Hindi. Gusto ko lang na malaman mo ang truth. Gusto ko lang na makita mo kung sino talaga ang minamahal mo. Pagkatapos noon, ipinakita ni Amihan kay Ligaya ang kanyang tunay na anyo. Nagbago siya sa harap ni Ligaya. Lumaki ang kanyang mga kuko. Tumutulis ang kanyang mga ngipin. Nagninging ang kanyang mga mata. Lumabas ang kanyang mga pakpak. Nagsigaw si Ligaya at natakot. Ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, nakipagtitigan siya kay Amihan. Ganyan din ba si Bayani? Tanong niya. Ganyan din. At mas powerful pa sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil kailangan mong malaman ang truth bago ka pa mas lalo na ma-attach sa kanya. Hindi ka pwedeng magplano ng normal na future kasama niya. Hindi siya normal na tao.
Pero mahal ko siya, sabi ni Ligaya. Mahal mo ba talaga siya? O natatakot ka lang sa kanya? Ang tanong na ito ay nakaapekto kay Ligaya. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Pagkaalis ni Amihan, nanatiling nakaupo si Ligaya sa kanyang sala, nag-iisip tungkol sa lahat ng narinig at nakita niya. Nag-iisip siya tungkol kay Bayani, tungkol sa relationship nila, tungkol sa future na pwede nilang makamit. At nag-iisip siya tungkol sa tanong ni Amihan, mahal niya ba talaga si Bayani o natatakot lang siya? Ang truth ay finally nalabas. Paano kaya magiging reaction ni Ligaya? Mag-subscribe, mag-like, at mag-comment para malaman ang sagot. Bayani, Bahagi Author. Ang mga araw pagkatapos ng pagbisita ni Amihan ay naging iba para kay Ligaya. Hindi siya nakatulog ng maayos. Palagi siyang nag-iisip tungkol sa nakita at narinig niya. Palagi niyang naalala ang mga mata ni Amihan na nagniningas, ang mga pakpak niyang itim, ang tunog ng kanyang boses na hindi na tunog ng tao. At lalo niyang naalala ang tanong, mahal mo ba talaga siya o natatakot ka lang sa kanya? Nang pumunta si Bayani sa bahay niya kinabukasan, napansin niya agad na may kakaiba kay Ligaya. Hindi ito nakatingin sa kanyang mga mata ng diretsyo. Hindi ito nakangiti tulad ng dati. Hindi ito masayang sumalubong sa kanya. May problema ba? Tanong ni Bayani. Wala, sagot ni Ligaya, ngunit obvious na may problema. Umupo si Bayani sa tapat niya at ginawa niya ang ginagawa niya lagi. Hinaluhalukip-kip niya ang mga kamay ni Ligaya. Ngunit ngayong beses, umiwas si Ligaya. Hindi niya hinayaan na hawakan siya ni Bayani. Ligaya, sabi ni Bayani. Alam kong may problema, sabihin mo sa akin. Bumisita sa akin si Amihan kahapon. Natigil si Bayani. Alam niya na kapag bumisita si Amihan kay Ligaya, hindi ito good news. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya ang totoo tungkol sa iyo. Anong totoo? Naaswang ka. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakakatakot. Hindi nagsalita si Bayani ng matagal. Hindi rin nagsalita si Ligaya. Pareho silang nag-iisip kung paano nila haharap ang situation na ito. Totoo ba? Tanong ni Ligaya sa wakas. Hindi sumagot si Bayani. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang totoo nang hindi matatakot si Ligaya sa kanya lalo. Bayani, totoo ba? Oo, sagot niya sa wakas. Totoo. Narinig ni Ligaya ang sagot, ngunit hindi siya nagtaka. Deep inside, alam niya na may kakaiba kay Bayani. Alam niya na may mga powers ito na hindi normal. Alam niya na may mga ginagawa ito na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil takot ako na takutin kita. Takot ako na iiwan mo ako. Hindi mo ba naisip na deserve ko malaman ang totoo? Naisip ko, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung handa ka na. Tumayo si Ligaya at naglakad patungo sa bintana. Nakatingin siya sa labas, sa mga puno, sa dagat, sa kalangitan. Nag-iisip siya tungkol sa lahat ng nangyari sa kanila, sa lahat ng mga moments na naging masaya siya kasama si Bayani, sa lahat ng mga plano nila para sa future. Ipakita mo sa akin, sabi niya sa wakas. Ano? Ipakita mo sa akin ang tunay mo. Ipakita mo sa akin kung ano ka talaga. Ligaya, hindi mo kailangan. Kailangan ko. Kailangan kong makita para maintindihan. Tumayo si Bayani at lumayo kay Ligaya. Hindi niya ginustong gawin ito, ngunit alam niya na kailangan ni Ligaya makita ang totoo para ma-decide niya kung ano ang gagawin niya. Nagsimula siyang mag-transform. Unti-unti, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata. Mula sa brown ay naging pula na parang apoy. Nagsimulang lumaki ang kanyang mga kuko. Mula sa normal ay naging mahaba at matalas na parang mga espada. Nagsimulang tumutulis ang kanyang mga ngipin. Mula sa pantao ay naging panghayop na makakadipa ng laman. Nakita ni Ligaya ang lahat ng ito. Nakita niya kung paano nagbago si Bayani mula sa batang minamahal niya tungo sa creature na kinakatakutan ng mga tao. Nakita niya ang mga mata niyang nagniningas, ang mga kuko niyang makakakita ng dugo, ang mga ngiping makakakain ng laman. Ngunit hindi siya tumakbo. Hindi siya nagsigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, lumapit siya kay Bayani. Okay, sabi niya, nakita ko na. Bumalik si Bayani sa normal na anyo niya. Nakita niya na hindi natakot si Ligaya, na hindi ito umiwas sa kanya. Hindi ka takot? Takot, sagot ni Ligaya. Pero hindi dahil sa kung ano ka. Takot ako dahil alam ko na mas dangerous ang buhay natin ngayon. Ibig mong sabihin, hindi mo ako iiwan? Hindi kita iiwan, Bayani. Pero kailangan nating mag-usap tungkol sa mga bagay na magbabago. Umupo silang muli sa sala at nagsimulang mag-usap tungkol sa future nila.
Pinag-usapan nila kung paano nila papatakbuhin ang relationship nila ngayon na alam na ni Ligaya ang totoo. Pinag-usapan nila kung paano nila poprotektahan ang sarili nila mula sa mga tao na baka makakita sa kanila. Pinag-usapan nila kung paano nila plaplanuhin ang kinabukasan nila. Kailangan mo bang kumain ng tao? Tanong ni Ligaya. Hindi lagi, sagot ni Bayani. Pwede akong mabuhay sa normal na pagkain ng ilang linggo, pero eventually, kailangan ko ng ibang klase ng pagkain. Kung hindi ka kakain ng tao, ano ang mangyayari? Mahihina ako, magiging irritable, magiging dangerous sa lahat ng tao kasama ka na. So, kailangan mo talaga. Oo, pero pwede kong piliin kung sino ang kakainin ko. Hindi ako kakain ng mga inosenteng tao. Okay, kung ganoon, tuloy pa rin tayo sa ginagawa natin. Pero mas careful tayo, mas systematic. Ang mga araw na sumunod ay naging mas complicated para kina Bayani at Ligaya. Ngayon na alam na ni Ligaya ang totoo, mas involved na siya sa mga ginagawa ni Bayani. Hindi lang siya nagplan ng mga hunt, nakikita na niya ang actual hunting, nakikita na niya si Bayani sa kanyang aswang form, nakikita na niya ang violence na kailangan para sa justice. Ang unang hunting na nakita ni Ligaya ay sa isang drug dealer na nagbebenta ng shabu sa mga estudyante. Si Mang Pedro ang pangalan niya, matandang lalaki na may asawa at mga apo, ngunit ginagawa siyang miserable ang buhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagbebenta ng droga. Pinlano ni na Bayani at Ligaya ang attack. Sinundan nila si Mang Pedro sa kanyang lair sa gubat, lugar na ginagamit niya para sa manufacturing ng shabu. Hinintay nila na mag-isa ito bago nila ginawa ang ginawa nila. Nakita ni Ligaya kung paano pumatay si Bayani. Nakita niya kung paano naging monster ang taong mahal niya, kung paano naging efficient killing machine ang batang kasama niya sa pagplano ng future nila. Pagkatapos ng hunt, bumalik sila sa bahay ni Ligaya. Nakaupo sila sa sala, walang nagsasalita. Si Bayani ay nag-aantay ng reaction ni Ligaya sa nakita niya. Si Ligaya ay nag-process ng lahat ng nakita niya. Okay ka ba? Tanong ni Bayani sa wakas. Hindi ko alam, sagot ni Ligaya. Iba pala talaga kapag nakita mo na sa aktwal. Gusto mo bang tumigil na tayo? Hindi. Pero kailangan nating mag-adjust. Kailangan kong ma-prepare ang sarili ko sa mga ganyang eksena. Mula noon, naging regular ang mga hunting sessions ni na Bayani at Ligaya. Naging team sila. Si Bayani ang hunter, si Ligaya ang planner at support. Natutunan ni Ligaya kung paano mag-research ng mga target, kung paano mag-gather ng evidence, kung paano mag-plan ng perfect attack. At natutunan din ni Ligaya kung paano mag-cope sa violence. Natutunan niya na acceptin na kailangan ng violence para sa justice, na hindi lahat ng problema ay pwedeng masolve sa peaceful na paraan. Ngunit may consequences ang mga ginagawa nila. Nagsimulang mapansin ng mga tao sa isla na nauunti ang mga kriminal. Nagsimulang magtanong ang mga authorities. Nagsimulang mag-investigate ang mga pulis. Isang araw, dumating sa isla si Inspector Carlos Di Macuja mula sa Cebu. Specially assigned siya para mag-investigate sa mga mysterious na pagkawala ng mga tao sa Siquijor. May mga report na maraming drug dealers, rapists, at iba pang criminals ang nawawala sa isla at walang trace kung saan sila napupunta. Si Inspector Di Macuja ay isang experienced na investigator. Alam niya kung paano mag-connect ng mga dots, kung paano makita ang patterns, kung paano makagawa ng profile ng mga killers. At may suspicion siya na ang mga pagkamatay na ito ay gawa ng isang serial killer o group ng serial killers. Nagsimula siyang mag-interview ng mga tao sa isla. Nagtanong siya tungkol sa mga nawawalang tao, tungkol sa mga nakitang kakaiba, tungkol sa mga chismis at mga kwentong narinig nila. Nang ma-interview niya si Ligaya, napansin niya na may kakaiba sa teacher na ito. Masyadong calm siya, masyadong composed para sa isang tao na nakatira sa isla na may serial killer. Masyadong confident siya na safe siya, parang may alam siyang hindi niya sinasabi. Hindi ka ba natakot sa mga nangyayaring pagkawala? Tanong ni Inspector Di Macuja. Medyo, sagot ni Ligaya. Pero feeling ko safe naman ako. Bakit ka confident na safe ka? Kasi alam ko na ang mga namatay ay mga masasamang tao. Hindi ako masama. Paano mo alam na masama sila? Mga chismis lang. Kilala mo naman ang maliit na isla. Lahat ng tao kilala ng lahat. Ngunit hindi naniniwala si Inspector Di Macuja sa sagot ni Ligaya. May instinct siya na may tinatago itong babae. Kaya nag-decide siya na bantayan si Ligaya, na alamin kung ano ang ginagawa niya sa mga gabi, kung sino ang mga kasama niya. Isang gabi, sinundan niya si Ligaya. Nakita niya na pumunta ito sa gubat kasama ang isang batang lalaki na hindi niya kilala. Sinundan niya sila sa gubat at nakita niya ang mga ginagawa nila. Nakita niya si Bayani na nag-transform sa aswang.
Nakita niya kung paano ito pumatay ng isang drug lord na may hideout sa gubat. Nakita niya si Ligaya na tumutulong sa pag-dispose ng katawan. Hindi makapaniwala si Inspector Dimacuja sa nakita niya. Hindi niya alam kung panaginip lang ito o totoo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa information na nakuha niya. Umuwi siya sa kanyang hotel room at nag-isip ng buong gabi. Nag-isip siya kung paano niya ire-report ang nakita niya sa mga superiors niya, kung paano niya i-explain na may aswang na vigilante sa Siquijor. Kinabukasan, nag-decide siya na makipag-usap kay Ligaya at Bayani personally. Gusto niyang malaman ang side nila, gusto niyang maintindihan kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila. Pumunta siya sa bahay ni Ligaya ng umaga at nakita niya na nandoon si Bayani kasama nito. Nag-breakfast sila, nag-usap tungkol sa mga normal na bagay. Alam ko ang ginagawa ninyo, sabi ni Inspector Dimacuja sa wakas. Natigil si Ligaya at Bayani sa pagkain. Nakita nila sa mga mata ng inspektor na nakita niya na ang totoo. Ano ang alam mo? Tanong ni Ligaya. Alam ko na kayo ang responsible sa mga pagkawala ng mga criminal sa isla. Alam ko na si Bayani ay aswang. Alam ko na ikaw ang tumutulong sa kanya. Ire-report mo ba kami? Tanong ni Bayani. Depende sa sagot ninyo sa mga tanong ko. Anong mga tanong? Una, bakit ninyo ginagawa ito? Pangalawa, paano ninyo pinipili ang mga target? Pangatlo, may plano ba kayong tumigil? Sumagot si Ligaya sa mga tanong ng inspektor. In-explain niya ang philosophy nila, ang systematic approach nila sa pagpili ng mga target, ang goals nila para sa future. In-explain niya na hindi sila random killers. Sila ay vigilantes na may moral code, na may standards, na may conscience. Nakinig si Inspector Dimacuja sa lahat ng sinabi ni Ligaya. Nakita niya na may punto ang mga ginagawa nila, na effective ang methods nila, na mas safe ang isla dahil sa kanila. Hindi ko kayo ire-report, sabi niya sa wakas. Pero may condition ako. Ano? Gusto kong maging partner ninyo. Nagtaka si Ligaya at Bayani sa sinabi ng inspektor. Partner? Bakit? Dahil alam ko na hindi ninyo kayang gawin ang lahat. May mga criminal na hindi ninyo maabot. May mga network na hindi ninyo ma-penetrate. Kailangan ninyo ng tulong mula sa law enforcement. Paano mo namin matutulungan? Pwede kong ibigay sa inyo ang mga information tungkol sa mga cases na hindi na-solve ng police. Pwede kong ibigay sa inyo ang mga leads tungkol sa mga organized crime groups. Pwede kong protektahan kayo mula sa mga investigation ng mga kapwa ko pulis. Ang offer ni Inspector Dimacuja ay interesting para kina Bayani at Ligaya. Naramdaman nila na pwede silang maging mas effective sa kanilang work kapag may inside connection sila sa law enforcement. Okay, sabi ni Ligaya, pero may mga conditions din kami. Ano? Una, hindi ka makikialam sa methods namin. Pangalawa, hindi mo kami pwestong gawin ang mga bagay na ayaw namin gawin. Pangatlo, kapag gusto mo na tumigil, sasabihin mo sa amin at hindi ka na lang biglang magdi-disappear. Deal, sagot ni Inspector Dimacuja. Mula noon, naging 3 na ang team ni Bayani at Ligaya. May police connection na sila, may access na sila sa mga government database, may protection na sila mula sa mga investigation. Ngunit ang partnership na ito ay may mga complications din. Si Inspector Dimacuja ay police pa rin at may mga moments na conflict ang methods niya sa methods ni Bayani at Ligaya. May mga moments na gusto niyang i-arrest ang mga suspects sa halip na patayin. May mga moments na gusto niyang sundin ang due process sa halip na magbigay ng instant justice. Ang mga conflicts na ito ay nagiging source ng tension sa team. Nagiging problema kung paano nila babalance ang legal approach at ang vigilante approach. Nagiging problema kung paano nila ma-maintain ang partnership nang hindi nagiging compromise ang individual principles nila. Pero despite sa mga problema, naging successful ang partnership na ito. Naging mas efficient sila sa pag-eliminate ng mga criminals. Naging mas safe ang isla. Naging mas happy ang mga ordinaryong citizens. Hanggang sa dumating ang isang case na magbabago sa lahat. Ang case ng Rosario Crime Family. Ang Rosario Family ay isang organized crime group na nag-operate sa buong Visayas region. May mga negosyo sila sa drugs, prostitution, human trafficking, at illegal gambling. May mga connection sila sa mga corrupt officials, may mga protection sila mula sa mga influential na tao. At ngayon, may balak silang mag-expand sa Siquijor. Ang mas malaking threat ay paparating na. Handa na ba si Bayani at ang kanyang team? Mag-subscribe, mag-like at mag-comment para malaman ang sagot. Bayani, Bahagi 5. Ang Rosario Crime Family ay hindi ordinaryong criminal group. Ito ay isang organization na nag-operate ng mahigit 3 dekada na sa Visayas. May mga tentacles na umaabot sa lahat ng major cities sa region.
Ang head ng family ay si Don Emilio Rosario, isang matandang lalaki na may reputasyon bilang isang brilliant strategist at ruthless killer. Si Don Emilio ay may 3 anak na lahat ay involved sa family business. Si Marco Rosario ang eldest, ang muscle ng operation, responsible sa enforcement at elimination ng mga enemies. Si Sofia Rosario ang middle child, ang brain ng operation, responsible sa planning at logistics. At si Miguel Rosario ang youngest, ang face ng operation, responsible sa legitimate businesses at political connections. Nang marinig ni Inspector de Macuja na paparating ang Rosario family sa Siquijor, agad siyang nag-meeting kina Bayani at Ligaya. Ito ang pinaka-dangerous na case na haharapin natin, sabi niya sa kanila. Hindi ito katulad ng mga individual criminals na ginagawan natin ng justice. Ito ay organized, well-funded, at well-connected. Ano ang plano nila sa Siquijor? Tanong ni Ligaya. Based sa intelligence reports, gusto nilang gawing hub ang island para sa drug trafficking. Perfect location kasi. Isolated, hindi masyadong monitored ng government at malapit sa major shipping routes. Ilang tao ang dadalhin nila? Tanong ni Bayani. Hindi pa alam, pero based sa previous operations nila, expect natin na at least 50 armed men plus ang core family members. Nagtinginan si Bayani at Ligaya. Alam nila na iba ito sa mga past cases nila. Hindi sila makakalaban ng 50 armed men na may military training. Hindi sila makakasiguro na mananalo sila sa direktang confrontation. Kailangan natin ng different approach, sabi ni Ligaya. Hindi tayo pwedeng mag-frontal assault. Kailangan natin ng stealth, ng strategy, ng patience. Ano ang suggest mo? Tanong ni Inspector de Macuja. Divide and conquer. Hindi natin kakalaban ang buong organization ng sabay-sabay. Hahabol natin sila isa-isa, starting sa mga key members. Kapag na-eliminate natin ang leadership, magko-collapse ang organization. Risky, sabi ni Bayani. Kapag nahalata nila na may gumagawa ng systematic elimination, mas magiging careful sila, mas magiging protected. Tama, sagot ni Ligaya. Kaya kailangan nating gawin itong mukhang mga isolated incidents. Kailangan nating gawing mukhang accidents, or internal conflicts, or natural deaths. Simula noon, nagsimula ang 3-month preparation period ni Bayani, Ligaya, at Inspector de Macuja. Nag-research sila ng extensive background sa bawat member ng Rosario family. Nag-study sila ng mga past operations, mga patterns, mga weaknesses. Nag-plan sila ng contingency strategies para sa lahat ng possible scenarios. Natutunan nila na si Marco Rosario ay may heart condition, na si Sofia Rosario ay allergic sa shellfish, na si Miguel Rosario ay may gambling addiction. Natutunan nila na si Don Emilio ay palaging may 2 bodyguards, na palaging naka-bulletproof vest, na palaging nagsinisweep ng room bago pumasok. Natutunan nila din na ang Rosario family ay may mole sa police force, na may mga judges na binabayaran nila, na may mga politicians na under nila. Nalaman nila na hindi lang sila lalarawan ng ordinary law enforcement, kailangan nila ng outside justice. Dumating ang Rosario family sa Siquijor sa isang Martes ng umaga. Dumating sila sa pamamagitan ng private yacht na nag-dock sa isang secluded cove sa north side ng island. Kasama nila ang 60 armed men, 10 technical specialists, at 5 high-ranking advisors. Nakita ni Bayani at team ang convoy na papunta sa center ng island. May mga truck na puno ng equipment, may mga van na puno ng mga tao, may mga luxury car na sakay ng mga family members. Game time, sabi ni Inspector de Macuja sa radio. Ang first target nila ay si Miguel Rosario. Siya ang pinaka-vulnerable sa 3 kapatid at siya ang may pinaka-predictable na schedule. Araw-araw siyang pumupunta sa casino na ginawa nila sa abandoned resort sa south side ng island. Ang plan nila ay simple, gawing mukhang heart attack habang naglalaro ng poker. Si Ligaya ang magsiserve ng drinks. Si Inspector de Macuja ang mag-provide ng distraction, si Bayani ang mag-administer ng poison. Pero nang nasa casino na sila, natuklasan nila na mas complicated pala ang security kaysa sa in-expect nila. May metal detector sa entrance, may hidden camera sa bawat sulok, may roving guards na may radio communication sa Central Command. Abort, sabi ni Inspector de Macuja sa earpiece. Huwag, sagot ni Bayani. Pwede ko ito. Hindi nakinig si Bayani sa abort order. Sa halip, nag-transform siya sa partial aswang form. Hindi full transformation para hindi siya makita ng mga camera, pero enough para ma-enhance ang speed at stealth niya.
Pumasok siya sa casino sa pamamagitan ng ventilation system. Nakita niya si Miguel na naglalaro ng poker sa VIP table kasama ang 5 ibang players at 3 guards. Hinintay niya ang perfect moment, yung moment na nakatayo si Miguel para kumuha ng bagong drink. Doon siya lumundag mula sa kisame, pumatong sa likod ni Miguel at tinurukan ito ng needle na may fast-acting poison. Bumagsak si Miguel sa sahig, convulsing. Nagsigawan ang mga tao sa casino, nagsirush ang mga guards. Pero wala na silang magagawa, patay na si Miguel bago pa man sila makapunta sa kanya. Lumabas si Bayani sa casino sa pamamagitan ng emergency exit kasama sina Ligaya at Inspector Di Makuha na nag-post bilang panicking customers. Phase 1 complete, sabi ni Ligaya sa radio. Ngunit hindi naging madali ang next phases. Pagkamatay ni Miguel, naging mas strict ang security ng Rosario family. Nagdagdag sila ng guards, nag-install ng additional surveillance, nagtayo ng checkpoint sa bawat road. Mas naging difficult para kay Bayani na mag-infiltrate ng mga locations nila. Mas naging risky para kay Ligaya na mag-gather ng intelligence. Mas naging dangerous para kay Inspector Di Makuha na mag-provide ng inside information. Ang second target nila ay si Sofia Rosario. Siya ang brain ng operation at kapag na-eliminate nila ito, magdi-disrupt ang coordination ng buong organization. Ang plan nila para kay Sofia ay mas elaborate. Natuklasan nila na may secret meeting siya every Friday sa abandoned lighthouse sa east side ng island. Doon siya nagmi-meet sa mga technical specialists para sa drug manufacturing operations. Nag-decide sila na doon sila mag-a-attack. Isolated ang lugar, walang backup na malapit, at predictable ang schedule. Pero nang dumating ang Friday, natuklasan nila na hindi dumating si Sofia sa lighthouse. Sa halip may iba-ibang tao na dumating. Mga tao na hindi nila kilala, mga tao na mukhang nag-aantay. Trap, sabi ni Inspector Di Makuha. Alam na nila, sabi ni Ligaya. Tumakbo sila mula sa lighthouse, pero nasurround na sila ng mga armed men. May mga sniper sa mga mataas na lugar, may mga assault team sa mga strategic positions, may mga dogs na nagtatrack ng scent nila. Nagsimula ang firefight. Si Inspector Di Makuha ay nag-provide ng covering fire gamit ang service pistol niya. Si Ligaya ay nag-coordinate ng escape route. Si Bayani ay nag-transform sa full aswang form at naging assault weapon. Nakita ng mga enemies si Bayani sa kanyang aswang form at nagtaka sila. Hindi nila alam kung ano ang nakita nila. Aso ba, o tao, o monster. Naguluhan sila at na-disrupt ang coordination nila. Ginamit ni Bayani ang confusion para ma-eliminate ang mga key targets. Pumatay siya ng 3 snipers, 5 assault team members, at 2 dog handlers. Nakagawa siya ng enough damage para makapag-escape silang 3. Pero may consequence ang escape na ito. Nakita ng mga survivors si Bayani sa kanyang aswang form. Nag-report sila kay Don Emilio tungkol sa nakita nila. At nagsimula ang investigation ng Rosario family tungkol sa mga umaatake sa kanila. Alam na nila na may aswang sa island, sabi ni Inspector Di Makuha sa debrief meeting nila. Alam na nila na kaya nila na eliminate si Miguel ay dahil may supernatural help ang mga kalaban nila. Ano ang ibig sabihin yon? Tanong ni Ligaya. Ibig sabihin magbabago ang strategy nila. Hindi na sila mag-rely sa ordinary security measures. Mag-hire sila ng mga taong may experience sa supernatural threats. Mga anong tao? Albularyo, manghuhula, mga taong may alam sa mga aswang at kung paano sila kalabanin. Totoo ang sinabi ni Inspector Di Makuha. Sa mga araw na sumunod, nakita nila na may mga bagong tao sa team ng Rosario family. Mga matandang babae na may kakaibang aura, mga lalaking may mga amulet at anting-anting, mga taong nagde-chant ng mga prayers na hindi familiar sa kanila. Natutunan ni Bayani at team na ang mga bagong allies ng Rosario family ay mga experts sa occult. May alam sila sa mga aswang, sa mga engkanto, sa mga spirits. May alam sila kung paano mag-protect mula sa supernatural attacks, kung paano mag-detect ng mga supernatural entities, kung paano mag-counter ng mga supernatural abilities. Mas naging level ang playing field, sabi ni Ligaya. Hindi na tayo may advantage dahil sa supernatural abilities ni Bayani. Kailangan natin ng bagong approach, sabi ni Inspector Di Makuha. Kailangan natin ng modern weapons, ng advanced technology, ng professional training. Pero bago pa nila ma-implement ang bagong strategy, nangyari ang isang incident na mag-change sa lahat ng plano nila. Isang gabi, habang nagmi-meeting sila sa bahay ni Ligaya, na-ambush sila ng mga elite soldiers ng Rosario family. Hindi ordinary na criminals ang mga ito.
Ito ay ex-military, may special forces training, may advanced equipment. Pumasok sila sa bahay gamit ang night vision goggles, silenced weapons, at tactical coordination. Surrounding nila ang bahay bago pa man nahalata ni na Bayani at team na nandoon na sila. Nagsimula ang firefight sa loob ng bahay. Si Inspector Dimachuha ay nag-take ng defensive position sa sala. Si Ligaya ay nag-hide sa kusina. Si Bayani ay nag-transform at naging offensive weapon. Pero hindi katulad ng mga past encounters, ang mga attackers na ito ay prepared para sa aswang. May silver bullets sila, may blessed weapons, may protective chants. Hindi naging effective ang attacks ni Bayani at na-injure pa siya sa mga counter-attacks nila. "We need to evacuate," sigaw ni Inspector Dimachuha sa gitna ng firefight. "Hindi tayo makakalabas," sagot ni Ligaya. "Surrounded tayo. Kaya ko silang distractin," sabi ni Bayani. "Kayo tumakbo, ako ang haharap sa kanila." "Hindi," sabi ni Ligaya. "Sama-sama tayo dito. Sama-sama tayo lalabas." Pero wala silang choice. Ang mga attackers ay mas marami, mas well-equipped, mas experienced. Kapag nanatili silang tatlo, mamamatay silang lahat. Kaya ginawa ni Bayani ang ginawa niya. Nag-sacrifice siya para sa team niya. Lumabas siya sa bahay sa kanyang full aswang form at naging target ng lahat ng atensyon ng mga attackers. Nakipag-combat siya sa kanila ng one-on-one habang sina Ligaya at Inspector Dimachuha ay tumakas sa back door. Nakita ni na Ligaya at Inspector Dimachuha si Bayani na nakikipaglaban sa labas ng bahay. Nakita nila na kahit injured, kahit outnumbered, hindi siya sumusuko. Nakita nila na ginagawa niya ang lahat para ma-ensure na makakatakis sila. Pero nakita rin nila na natatalo siya. Nakita nila na mas maraming wounds ang natanggap niya kaysa sa na-inflict niya. Nakita nila na eventually mababagsak siya. "Babalik tayo," sabi ni Ligaya kay Inspector Dimachuha. "Hindi, order ni Bayani na umalis tayo. Hindi ko siya iiwan. Ligaya, kapag bumalik tayo, mamamatay tayong lahat. At mawawala ang lahat ng ginawa natin. Kailangan natin mag-survive para makontinue ang misyon." Alam ni Ligaya na tama si Inspector Dimachuha. Pero hindi niya kaya na iwan si Bayani na mag-isa sa laban. Hindi niya kaya na tumakbo habang ang taong mahal niya ay nagsasacrifice para sa kanya. Pero wala siyang choice. Tumakas sila. At iniwan nila si Bayani na nakikipaglaban sa mga enemies nila. Nang makarating sila sa safe location, narinig nila ang mga gunshots na tumitigil. Narinig nila ang katahimikan na sumusunod. At alam nila na natalo na si Bayani. "Patay na ba siya?" tanong ni Ligaya. "Hindi ko alam," sagot ni Inspector Dimachuha. "Pero captured na siya for sure." Kinabukasan, nakuha nila ang confirmation. Si Bayani ay captured ng Rosario family. Dinala siya sa main compound nila at ginagamit siya as leverage laban sa mga natirang enemies nila sa island. "Kung gusto ninyong mabuhay si Bayani," sabi ni Don Emilio sa radio message na na-intercept nila, "mag-surrender kayo. Kung hindi, papatayin namin siya ng dahan-dahan." "Ano ang gagawin natin?" tanong ni Ligaya. "Hindi tayo pwedeng mag-surrender," sagot ni Inspector Dimachuha. "Kapag nag-surrender tayo, mamamatay tayong lahat, kasama si Bayani. So ano? Iiwan natin siya? Hindi. I-rescue natin siya. Pero kailangan natin ng plan. Kailangan natin ng backup. Kailangan natin ng miracle." Habang nagpiplan sina Ligaya at Inspector Dimachuha ng rescue operation, si Bayani ay nakatali sa basement ng compound ng Rosario family. Tortured siya araw-araw, hindi para kumuha ng information, kundi para mag-experiment sa kanyang aswang abilities. Gusto ni Don Emilio na malaman kung paano makontrol ang mga aswang, kung paano ma-utilize ang kanilang powers para sa criminal operations. Gusto niyang gawing weapon si Bayani, gawing slave, gawing tool para sa expansion ng kanyang empire. Pero kahit tortured, hindi sumuko si Bayani. Hindi niya sinabi ang location ni Ligaya at Inspector Dimachuha. Hindi niya sinabi ang mga plans nila. Hindi niya sinabi ang mga weaknesses ng kanyang team. Sa halip, nagplan siya ng kanyang sariling escape. Hinintay niya ang perfect opportunity, ang moment na mababa ang guard ng mga captors niya. At dumating ang opportunity na iyon nang mag-decide si Don Emilio na ilipat si Bayani sa ibang facility. Makakatakas kaya si Bayani? Makakahanap kaya ng paraan sina Ligaya at Inspector Dimachuha para ma-rescue siya? Mag-subscribe, mag-like at mag-comment para malaman ang thrilling conclusion. Bayani, Bahagi 6. Ang pagkakalipat kay Bayani ay nangyari sa ika-5 araw ng kanyang captivity. Plano ni Don Emilio na dalhin siya sa mas secure na facility sa Cebu, kung saan may mas advanced na equipment para sa mga experiment na gagawin nila sa kanya.
Ngunit hindi nila alam na si Bayani ay nag-prepare na para sa moment na ito. Sa loob ng 5 araw na nakatali siya, hinay-hinay niyang nilusin ang mga tali sa kanyang mga kamay. Ginagamit niya ang kanyang aswang strength ng kaunti-kaunti lang para hindi mapansin ng mga guards. Nang i-transfer siya mula sa basement papunta sa van, nakita niya ang opportunity na hinihintay niya. May 3 guards lang ang kasama niya at nasa loob sila ng closed vehicle. Walang backup na malapit, walang radio communication na mamonitor. Biglaan niyang natanggal ang mga tali sa kanyang mga kamay. Bago pa man nakapag-react ang mga guards, nag-transform na siya sa full aswang form at napatay niya silang 3 sa loob lang ng ilang segundo. Kinuha niya ang weapons ng mga guards, 3 pistol, 1 assault rifle at maraming ammunition. Kinuha rin niya ang radio nila para ma-monitor ang communication ng Rosario family. Lumabas siya ng van at nakita niya na nasa gitna siya ng convoy. May 2 escort vehicle sa harap at 2 sa likod, lahat puno ng armed men. Nakita rin niya na may helicopter na sumusunod sa convoy mula sa itaas. Hindi siya pwedeng lumabas ng diretsyo, magiging target siya ng lahat ng firepower ng convoy. Kaya nag-decide siya na gumamit ng stealth at sabotage. Lumundag siya sa ilalim ng van at doon niya tinignan ang fuel tank. Ginawa niya ang ginawa niya. Sinira niya ang fuel line para mag-leak ang gasoline sa kalsada. Pagkatapos noon, lumipat siya sa wheels at sinira niya ang brake lines. Bumalik siya sa loob ng van at nag-wait. Hinintay niya na mag-malfunction ang van dahil sa mga ginawa niya. At nangyari nga ate, after ng ilang minuto, nagsimulang tumigil ang van dahil sa brake failure at fuel leak. Tumigil ang buong convoy. Lumabas ang mga guards mula sa ibang vehicles para tingnan kung ano ang problema. At doon ginawa ni Bayani ang surprise attack niya. Lumabas siya mula sa van na nakatransform na sa full aswang form. Nakita ng mga guards ang isang creature na may mga mata na nagniningas, mga kuko na mahaba at matalas, mga pakpak na itim na parang galing sa impyerno. Nagsimula ang chaos. Ang mga guards ay nagpanic, nag-scatter, nagsimulang magpaputok ng walang direction. Ang helicopter ay nag-hover sa itaas, trying to get a clear shot. Ang mga radio ay nag-explode ng mga sigaw at orders na contradictory. Ginamit ni Bayani ang chaos para ma-eliminate ang mga key targets. Pumatay siya ng helicopter pilot, kaya nag-crash ang helicopter sa gubat. Pumatay siya ng convoy commander, kaya nawala ang coordination ng mga troops. Pumatay siya ng radio operator, kaya nakat ang communication sa main compound. Sa loob lang ng 10 minuto, na-eliminate ni Bayani ang buong convoy. 30 armed men, lahat patay. 3 vehicles, lahat na destroy. 1 helicopter, nabagsak. Pero alam niya na hindi pa tapos ang laban. Alam niya na may mas maraming troops pa sa main compound. Alam niya na may backup plans pa si Don Emilio. Alam niya na kailangan niyang bumalik at tapusin ang ginawa nilang nasimulan. Pero bago niya gawin iyon, kailangan niya munang makahanap sina Ligaya at Inspector Di Makuha. Kailangan niyang makasiguro na safe sila. Kailangan niyang makakuha ng backup para sa final assault. Ginamit niya ang radio na nakuha niya mula sa mga guards para makipag-contact sa kanila. Ligaya, nandito na ako, sabi niya sa emergency frequency na ginagamit nila. Bayani? Sagot ni Ligaya agad. Nasaan ka? Okay ka ba? Naka-escape na ako. Nasaan kayo? Sa Old Watchtower sa north side. Safe kami ni Inspector Di Machuha. I'm coming. Lumabas si Bayani sa convoy site at tumakbo patungo sa north side ng island. Gumagamit siya ng kanyang aswang speed at agility para matraverse ang rough terrain. Umabot siya sa watchtower sa loob lang ng 30 minuto. Nakita niya sina Ligaya at Inspector Di Makuha na naghihintay sa kanya. Nakita niya ang relief sa mga mukha nila, ang happiness na nabuhay siya, ang worry sa mga injuries na nakita nila sa kanya. Akala namin patay ka na, sabi ni Ligaya habang yumayakap sa kanya. Hindi pa, sagot ni Bayani. Pero kailangan natin tapusin ito. Kailangan natin i-eliminate ang Rosario family bago pa sila makapaghigante. Paano? Tanong ni Inspector Di Makuha. Alam na nila na naka-escape ka. Magbe-beef up sila ng security. Magka-call sila ng backup mula sa Cebu. Kaya nga kailangan natin gawin ito ngayon habang nag-a-adjust pa sila sa situation. 3 lang tayo? Sila ay more than 100 armed men plus ang mga occult specialists. Hindi lang 3, sabi ni Bayani. May isa pa tayong ally. Sino? Si Amihan. Nagtaka sina Ligaya at Inspector Di Makuha. Hindi pa nila na-meet si Amihan personally, ngunit alam nila kung sino siya at kung ano ang relationship niya kay Bayani. Tutulong siya sa atin? Tanong ni Ligaya. Tutulong siya, sagot ni Bayani. Dahil alam niya na kapag nanalo ang Rosario family,
mawawala ang peace sa island. At alam niya na kapag mawawala ang peace, mahihirapan siyang mag-hunt. Pumunta silang tatlo sa bahay ni Amihan. Nakita nila ang matandang babae na nag-aantay sa kanila sa porch, parang alam na niyang darating sila. Mga buang kayo, sabi ni Amihan sa kanila. Alam ninyo ba kung gaano ka-dangerous ang Rosario family? Alam namin, sagot ni Bayani. Kaya nga kailangan namin ng tulong mo. Bakit ako tutulong sa inyo? Ano ang makukuha ko? Makukuha mo ang pagkakaalis ng mga tao na magwa-disrupt sa traditional way of life sa island. Makukuha mo ang peace na kailangan mo para sa inyong hunting. Nag-isip si Amihan ng matagal. Tinimbang niya ang risks at benefits ng pagsama sa kanila. Tinimbang niya ang possibility na mamamatay siya laban sa possibility na magkaroon ng long-term peace sa island. Okay, sabi niya sa wakas. Pero may conditions ako. Ano? Una, pagkatapos nito babalik si Bayani sa akin. Hindi na siya magsistay kay Ligaya. Pangalawa, pagkatapos nito, hindi na kayo makikialam sa mga hunting activities ko. Pangatlo, pagkatapos nito, aalis si Inspector Dimakuha sa island. Nagtinginan si Bayani, Ligaya at Inspector Dimakuha. Alam nila na harsh ang conditions ni Amihan, pero alam din nila na kailangan nila ng tulong niya. Deal, sabi ni Bayani sa wakas. Simula noon, naging 4 na ang team nila. Si Amihan ay nag-provide ng crucial information tungkol sa layout ng compound, tungkol sa mga weaknesses ng defenses, tungkol sa mga occult protections na ginagamit ng Rosario family. Ang mga albularyo nila, sabi ni Amihan, ay nakafocus sa traditional aswang. Hindi nila alam na may mas advanced na aswang na katulad mo, Bayani. Hindi nila alam na may mga abilities ka na hindi normal sa mga ordinary aswang. Anong abilities? Ang ability mo na mag-control ng transformation mo. Ang ability mo na mag-think strategically habang nakatransform. Ang ability mo na mag-coordinate sa mga tao habang nasa aswang form. Mga abilities na hindi normal sa mga wild aswang. Ang information na ito ay naging crucial sa planning nila. Natutunan nila na pwede nilang i-exploit ang mga gaps sa knowledge ng mga enemies nila. Natutunan nila na pwede nilang gamitin ang mga advantages na hindi nila alam na meron sila. Nagplan sila ng 4-pronged attack. Si Bayani ay mag-a-assault sa main building kung nasaan si Don Emilio. Si Amihan ay mag-e-eliminate sa mga occult specialists sa East Wing. Si Ligaya at Inspector Dimakuha ay magsisabotage sa armory at communication center sa West Wing. Ang attack ay nakatiming sa 3 AM kung kailan pinakamababa ang alertness ng mga guards. Ang signal para sa start ng operation ay ang explosion sa generator building na gagawin ni Inspector Dimakuha. Nang tumunog ang explosion, nagsimula ang final battle. Si Bayani ay pumasok sa main building gamit ang skylight sa roof. Nakita niya na may security system na nag-trigger nang pumasok siya, pero hindi niya pinansin. Diretso siyang tumungo sa executive floor kung nasaan ang office ni Don Emilio. Nakita niya na may 2 elite guards sa harap ng office, pawang naka-silver bullets at blessed weapons, pero hindi niya sila tinakbuhan. Naging frontal assault siya. Nag-transform siya sa full aswang form at kinilala niya ang 2 guards. Nakita niya na effective nga ang silver bullets. Mas masakit ang mga sugat, mas matagal ang healing. Pero hindi enough para mapigilan siya. Pumasok siya sa office at nakita niya si Don Emilio na nakaupo sa kanyang desk, calm at composed. Walang takot sa mga mata niya, walang surprise sa kanyang expression. Akala ko ba patay ka na? Sabi ni Don Emilio. Hindi pa, sagot ni Bayani. Hindi ka natatakot na papatayin kita? Takot. Pero mas takot ako sa mangyayari kapag hindi kita pinatay. Nagtawa si Don Emilio. Alam mo ba kung ilan ang napatay kong aswang sa buong buhay ko? 23. At lahat sila ay mas experienced kaysa sayo. Pero lahat sila ay hindi tulad ko. Anong kakaiba mo? May mga taong pinroprotektahan ako. May mga dahilan kung bakit ako lumalaban. Hindi ako naglalaban para sa sarili ko lang. Lumundag si Don Emilio mula sa kanyang upuan at lumabas ang isang blessed sword mula sa ilalim ng kanyang desk. Nakita ni Bayani na hindi ordinary businessman si Don Emilio, fighter din ito, at may experience sa pakikipaglaban sa mga supernatural entities. Nagsimula ang final duel. Si Don Emilio ay may experience at technique. Si Bayani ay may raw power at motivation. Ang laban ay naging intense, brutal at personal. Sa gitna ng laban, narinig ni Bayani ang mga tunog ng combat mula sa ibang parte ng compound. Narinig niya ang mga explosions, ang mga gunshots, ang mga sigaw. Alam niya na si Amihan, Ligaya at Inspector Dimakuha ay nakikipaglaban din sa kanilang mga assigned targets. Ang duel nila ni Don Emilio ay naging decisive nang makita ni Bayani ang opening na hinihintay niya.
May moment na na-overextend si Don Emilio sa kanyang attack at na-expose ang kanyang torso. Ginamit ni Bayani ang moment na iyon para mag-deliver ng fatal blow. Namatay si Don Emilio at kasama niya ang leadership ng Rosario family. Kasama niya ang decades ng organized crime sa Visayas region. Kasama niya ang threat sa peace ng Siquijor. Pagkamatay ni Don Emilio, nagsimulang mag-surrender ang mga remaining members ng Rosario organization. Walang leader na mag-coordinate sa kanila, walang strategy na susundin, walang motivation na lumaban pa. Naging successful ang mission ni Bayani, na-eliminate nila ang Rosario family, na-save nila ang island, na-protect nila ang mga inosenteng tao na nakatira doon. Pero may cost ang victory na ito. Si Inspector Dimacuja ay na-injure ng malala sa firefight niya sa West Wing. Si Ligaya ay na-trauma sa mga nakita niya sa combat. Si Amihan ay naging mas distant dahil sa memories ng violence. At si Bayani ay naging aware na hindi na normal ang buhay niya. Hindi na siya pwedeng mag-pretend na ordinary person. Hindi na siya pwedeng magplano ng simple future kasama si Ligaya. Sa meeting nila pagkatapos ng mission, naging clear na lahat ay magbabago. Aalis na ako sa island, sabi ni Inspector Dimacuja. Hindi ko na kaya ang life na ito. Gusto ko ng normal na police work, normal na criminals, normal na justice system. Ako naman, sabi ni Amihan, babalik na sa dating routine ko. Mag-isa, tahimik, walang complications. Si Ligaya ay hindi nagsalita ng matagal. Nag-iisip siya tungkol sa lahat ng nangyari, sa lahat ng nakita niya, sa lahat ng ginawa niya. Ako, sabi niya sa wakas, hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Bayani. Ibig kong sabihin, natuto ako na may mga bagay sa world na hindi ko naiintindihan. Natuto ako na may mga responsibilidad na hindi ko pwedeng iwanan. Natuto ako na may mga choices na hindi black and white. So ano ang gagawin mo? Mag-i-stay ako sa island. Magko-continue ako sa pagtuturo. Pero hindi na ako makikisama sa hunting. Hindi na ako makikisama sa violence. Nasaktan si Bayani sa sinabi ni Ligaya, pero naintindihan niya rin. Nakita niya sa mga mata ng babae na na-change siya ng mga experience nila. Nakita niya na hindi na ito ang same person na nahulog sa kanya. At ako? Tanong ni Bayani. Ikaw, sabi ni Ligaya, kailangan mong mag-decide kung sino ang gusto mong maging. Kung gusto mong maging monster na killer, balik ka kay Amihan. Kung gusto mong maging hero na protector, hanap ka ng ibang paraan. Ibang paraan na tulad ng ano? Hindi ko alam, pero alam kong may ibang paraan. Alam kong hindi lang violence ang sagot sa lahat ng problema. Mula sa gabing iyon, nag-start ang soul-searching ni Bayani. Nag-isip siya tungkol sa kung sino siya, sa kung ano ang gusto niya, sa kung paano niya gustong gamitin ang powers niya. Nag-try siyang bumalik kay Amihan, pero nakita niya na hindi na siya fit sa lifestyle na yon. Masyadong na-civilize na siya. Masyadong na-humanize. Nag-try siyang makipag-reconcile kay Ligaya, pero nakita niya na hindi na talaga possible. Masyadong na-damage na ang relationship nila. Masyadong na-change na ang feelings nila para sa isa't isa. Sa wakas, nag-decide siya na mag-forge ng sarili niyang path. Nag-decide siyang maging solo vigilante. Isang protector na mag-ooperate sa shadows. Isang guardian na magsiserve ng justice sa mga lugar na hindi maabot ng law enforcement. Umalis siya sa Siquijor, ngunit hindi sa traditional na paraan. Lumipad siya gamit ang kanyang aswang abilities. Pumunta sa ibang mga isla, nagtungo sa mga lugar na kailangan ng protection. Sa mga taon na sumunod, naging legend si Bayani sa buong Visayas region. May mga kwento tungkol sa isang mysterious vigilante na tumutulong sa mga oppressed na pumoprotekta sa mga innocent na nagbibigay ng justice sa mga lugar na walang hope. Hindi siya nakikita ng mga tao, pero nararamdaman nila ang presence niya. Hindi siya kinakausap ng mga authorities, pero nire-respect nila ang ginagawa niya. Hindi siya kilala ng mga media, pero celebrated siya ng mga ordinaryong citizens. At habang ginagawa niya ang mission na ito, naging aware siya na ito ang tunay niyang purpose sa buhay. Hindi siya ordinary person na nag-try maging monster. Hindi siya monster na nag-try maging person. Siya ay something in between. Isang bridge between the human world at supernatural world, isang protector na may foot sa dalawang mundo. Sa huli, naintindihan niya na ang tanong ay hindi kung paano maging purely human or purely monster. Ang tanong ay kung paano maging both, kung paano gamitin ang dual nature niya para sa good ng lahat. At sa gabing ito, habang naglilibot siya sa dagat na nasa pagitan ng Siquijor at Cebu, habang hinahanap niya ang susunod na lugar na kailangan ng kanyang tulong, naramdaman niya ang peace na hindi niya naramdaman ng matagal. Naramdaman niya na nahanap niya na ang sarili niya. Naramdaman niya na alam niya na kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya dito sa mundo.
Si Bayani Makapagal, hindi tao, hindi monster, kundi something else entirely, something better, something necessary.